Matagal na tayong hindi nagkikita. Kilalang kilala mo ako. 10 taon na. Baka hindi mo na ako maalala. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Walang anuman. Sumama ka sa akin. Paano nangyari ito? Na naging ganito ka na? Sabihin mo, nagpapanggap kang bingi ha? Saan galing ang hikaw? Nagnakaw ka ba? Nakita ka ng iba, kaya't pinatay ka para manahimik. Bingi ka talaga, sa suot kong damit. Pasensya na. Saan mo hahawakan? Ang bastos mo. Manager. Manager. Huwag kang magmalaki kung walang hiya. Officer Cheng. Matagal na tayong hindi nagkita. Inspector Zong. Hindi. Dating inspector. Anong ginagawa mo? Wala bang kaunting disiplina? Ito si Inspector Zong. Mga nakatatandang miyembro ng pulisya. Noong panahon na siya ay tanyag, ganyan ka, bumati sa mga nakatatanda. Ginoong Zong, bata pa, hindi marunong. Ngunit ang kaso ni Yan Baozhu ay isang sosyal na krimen. Maraming tao ang nakatingin. Kailangan may paliwanag, di ba? Bata, dapat gamitin ang isip sa paggawa. Huwag mong sabihing hindi kita tinuruan. Ang pangalan ko ay Zong Jiaming. Dati akong pulis. Isang bala. Binago ang 2 kapalaran. Maghahatid ng pagkain. Nakangiti sa mukha. Nagwawalis ng dangal sa makalat na sulok. Hindi pa rin gumigising ang lumang bangungot. Nagsimula na ang bagong buhawi. Sir Zong, inumin mo na ito. Baka sakaling may maisip ka. Ano pa ang kaya mong hawakan? Ikaw, tama na. Nakakahiya. Umalis ka dito. Huwag ganyan. Divorce na tayo. Director Lin. Bakit ka ngayon? Naging ganito. Hindi ba't mas maganda? Mas lalong nakikita na ikaw. Director Lin. May matalinong mata sa tao. Matapang na pinili ang landas. Nagmamalupit sa isang walang silbi. Isang taong hindi makakatulong sa iyo. Sa kahit anong bagay. Zong Jiaming. Huwag mong kalimutan na dati kang pulis. Ihanda mo sa akin ang isang sasakyan. Kasama ang 10 milyong cash. Agad na pumunta sa lugar. Narinig mo ba? Anong pulis? Hindi ako karapat-dapat na maging pulis. Ako mismo ang gumawa. Mismo. Sige na, Jiaming. Alam kong hindi ikaw. Nangyari iyon sa hindi inaasahang pagkakataon. Ito ay isang aksidente. Alam ko ikaw ay isang mabuting pulis pa rin. Di ba? Niloloko mo ako. Hindi ah. Siyempre, nagtitiwala ako sa iyo. Pero ngayon may nakakita na. May nakakita na mismo na nakipagtalo ka sa biktima. At saka, ang hikaw niya.
Nasa bulsa mo pa. Lahat ng ebidensya laban sa iyo. At meron nang nagsalita na gusto nilang ipasara ang kasong ito. Tiyak na ito ay isang matibay na kaso. Kaya naman, mag-imbestiga ka para patunayan ang iyong inosente. Para ipakita sa lahat, ikaw, Zhong Jiaming, ay nananatiling bahagi ng Hong Kong Police. Isang alamat at mito. Kaya kong tulungan ka hanggang 3 araw lang. Yan Baozhu. Maliban sa nakamamatay na marka sa leg, sa katawan at loob nito, hindi nakita ibang sugat na dulot ng karahasan o depensibong sugat. Walang palatandaan ng panggagahasa. Ang estilong ito ay eksaktong kapareho ng damit pangkasal ni Yan Baozhu. Malaki. Walang hiya. Bakit mo ito ginawa? Bakit? Dahil masaya ako. Ikaw ang sikat na star ng Summer University. Dumating ka ng ganito lang ang dalang kamay. Anong pinagmamalaki mo sa akin? Hindi ka naman gano'n ang kaganda. Guwapo ka lang. Ako na ang gagampanan ng pangunahing babae sa susunod na pelikula. Lumayas ka. Ano nang ginawa mo noong gabing iyon? Ano nang ginawa ko? Ginagalaw mo ba ang perang iyon? Ako ang gumalaw. Sino ang pumayag sa'yo na galawin ang perang iyon? Bakit hindi ko ito magagalaw? Ano nang masama sa paggalaw? Ikaw. Mga estudyante ng ika-128 na batch ng paaralan ng pulisya. Xiao Chen. Tangxin. Mag-ulat sa instruktor. May isang kaso ng pagpatay na kailangang imbestigahan. Sa loob ng 3 araw, ano ang maitutulong namin sa iyo? Halika, Xiao Chen. Ikaw ang bahala sa pagkuha ng lalaki sa video. Maghanap ka ng paraan na maibalik siya. Tangxin, sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa isang bisita. 2 babae. Agad na kumilos. Oh, sir, madam. Hello, Miss Chen. Tawagin mo akong Maggie. Emma. Maggie, nais naming alamin ang ilang impormasyon mula sa iyo. Sagot ng tapat. Sumagot ng tapat. Sa iyo, anong klaseng tao ka ba? Bawat segundo na tinatapakan mo ang sahig ko. Bawat hininga na nilalanghap mo. Naagnas ang bahay ko. Buksan mo ang mga mata mong parang aso at tingnan. Itong sofa, itong chandelier, at pati itong tiles na nasa ilalim ng iyong mga paa. Kung isa-isahin mo ang bawat isa, mas mahalaga pa ang mga ito kaysa sa iyong walang kwentang buhay. Nandoon ang pinto, kasama ang iyong mabahong amoy. Sa bahay ko, lumayas ka na. Wow! Ang ganda ng bag na ito. Yung Hermes na platinum bag. Fake lang sa Women's Street. Mga 3,000 siguro. Due na may crocodile leather. Peke ng artificial na balat. Gawang kamay na bathrobe mula sa Italia. Totoo iyan. Ayan, Gil.
Mag-G, maaari bang makipag-usap ka ng maayos? Kayo, kailangan niyong itago ito para sa akin. Bago sa kaarawan ni Yan Baozu, nagkaroon ka ng matinding pagtatalo. Ano ang tiyak na dahilan? Tungkol sa cute na iyon. Taksil at walang katapatan. Kasama ang laman at buto. Kasama ang laman at buto. Sobrang pangit na cute. Buwis buhay na babae. Dapat matagal na siyang namatay. Kung hindi dahil noon. Ayan, Gil. Mag-G, may nakita ka na ba? Kilalang kilala mo ba? Ayan, Gil. Mag-G. Ayan, Gil. Mag-G, ang taong ito. Hindi ko pa nakita. Hindi ko pa nakita. Instructor, talaga namang kahanga-hanga ka. Kanina, parang pinakita mo ang kanyang mukha. Ipinagdikit sa mga peking produkto. Naalala mo ba noong nasa Police Academy tayo? Ang unang sinabi sa atin. Ano iyon? Maging seryoso sa trabaho. Magsimula sa pagiging seryoso sa sarili. Kailangan mo ngayon ng bagong damit. Ang galing ng memorya mo. Tara na. Anong nangyari? Walang anuman. Parang pamilyar lang sa akin. Nagkamali ako. Tara na. Isara ang lugar. Officer Zong, bakit kayo nandito? Pasensya na, nabigla ko kayo. Ito ay props. Para sa shooting. Ang mga dugong ito ay mga special effects makeup. Susunod nating eksena ay tungkol sa pagpatay. Ngayon ay nagpapalit sila ng set. Naisip ko lang, habang nag-shoot, makakapagpahinga ako ng kaunti. Hindi ko akalain na makakatulog ako. Nandito kayo. Mayroon bang nangyari? Tungkol ito kay Mag-Gi at Yan Baozu. Alam mo ba ang tungkol sa kanilang hidwaan? Ano ang mga alitan nila? Sa totoo lang, si Yan Baozu ay isang socialite na palaging produkto ni Mag-Gi. Ginagamit ni Mag-Gi ang sarili niyang sa mga koneksyon sa industriya ng aliwan at sa mga koneksyon sa mataas na lipunan. Ginagawa si Yan Baozu na isang socialite upang makilala ang mga mayayaman at makakuha ng mga yaman. Halika, tingnan natin ang salu-salo ngayong gabi. Anong isusuot? Mukhang mas bagay sa iyo ang kulay na ito. Subukan mo na. Pero, hindi niya naisip dati na ang kanyang asawa, na siya rin ang chairman ng Chen Group, Chen Ziyuan. Magiging baliw siya sa pag-ibig kay Yan Baozu. Si Maiji at si Yan Baozu, ang kanilang hidwaan ay asawa ni Maiji, ay hayagang nagdeklara na nais na siyang iwanan ang marangyang kasal para sa mga babae na itinuturing itong panghabang buhay na karera. Walang pagkakaiba sa isang malaking sakuna, di ba? Ngunit sa araw ng kaarawan, ikaw at si Yan Baozu ay nagkaroon ng pagtatalo. Sa hagdang bahay, maaari mo bang sabihin ang tungkol sa sitwasyon noon? Sa susunod na palabas, ako ang gaganap na pangunahing tauhan. Umalis ka na.
Wala naman talagang masyado. Piniling lang niya sa akin ang regalo sa kaarawan. Pero nagmamadali akong umalis noon. Ang taong ito, kilalang kilala mo ba? Ginoo, nakalabas na ang plano ng pagbawi. Ginoo, lumabas na ang reconstructed image. Siya yun. Suyuen. Kilala ko itong tao. Manager ng pondo sa isang multinational na kumpanya. Isang ganap na scumbag. Siya rin ang manager ng investment ni Yan Baozhu. Matapos mag-away si Yan Baozhu at si Maiji, ibinigay niya lahat ng pera sa kanya. Suyuen, ang aking ex-boyfriend. Isang fund manager sa multinational bank. Isang ganap na salawahan. Siya rin ang investment manager ni Yan Baozhu. Matapos mag-away si Yan Baozhu at si Maiji, ibigay mo lahat ng pera sa kanya para pamahalaan. Ginoong Xu, mukhang gusto mo ito. Nakindi ng brand na ito. Sige na, opisyal. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Busy ako. Gusto naming malaman. Tungkol sa gabing pinaslang si Miss Yan Baozhu. Ang nangyari sa inyo. Sa hagdang. Ano ang eksaktong usapan niyo noong araw na iyon? Akala mo kung sino kayo? Ano ang pinag-usapan namin? Sabihin mo na lang kung alam mo, ha? Alam mo ba kung ano ang hedging risk? Alam mo ba kung ano ang kapital na operasyon? CJ, Serenyo, wala akong oras makipaglaro sa inyo ngayon. May dalawang daga dito. Agad silang alisin. Medyo maluwag ang iyong kwelyo. Miss Yan, huling sandali ng buhay. May naiwan na kaunting bagay. Sa pagitan ng kanyang mga kuko, sukat at hugis, ay eksaktong katulad ng sugat sa iyong leg. Ginoong Xu, nais mo bang mag-isip ng mabuti? Maaari mo akong tawagan anumang oras. Ginoo, ebidensya. Nasa liig niya. Bakit hindi ito direktang dalhin para sa investigasyon? Hindi siya ang salarin. Nandito na ako sa lugar ng insidente. Silid ni Yan Baozhu. Malinis ang pagkakaayos. Malinis na tanging natira na lang. Ang kamera na sinadyang iwan, na ipinakita ni Xuyuen, ang kanyang katatagan sa isip, na hindi niya kayang ayusin. Yung sugat sa kanyang leg, hindi ito makapagpapatunay ng anuman. Ngunit ang kasong ito, tiyak na may kaugnayan sa kanya, kaya't sinadya kong mag-ingay. Ang ganitong sitwasyon na may kinalaman sa pera. Sa takot, maaaring magdala pa sa atin ng isang nakakagulat na regalo. Sabi mo noon, na ituturo lang sa kanya ang leksyon. Bakit mo siya pinatay? Ngayon, ang pulis ay nakatutok sa akin. Ano ang gagawin nila kapag nalaman nila? Ano ang gagawin ko? Sabihin mo sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Magsalita ka. Jayaming, 13,580. Hello, Official Zong. Ako ito, Suyuen. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Ibinibigay ko ito sa iyo ng personal. Ano yun? Nasa bahay ako. Ipadala ko sa iyo ang address. Dumating ka na ngayon. Bilisan mo na. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Bilisan mo na. Huwag kang gumalaw. Darating na ako. Ginoong Zong, kailangan mo bang sumakay?
Alam mo ba kung nasaan ang lugar na ito? Ihatid mo ako roon. Suyuan. Ginoong Zong. Nasaan ka na? Dali ka, lumapit ka. Natatakot ako. Magmaneho ka. Humanap ka ng ligtas na lugar at maghintay sa akin. Kung hindi ako lumabas sa loob ng 5 minuto, agad na tumawag ng pulis. Ikaw na ang magmaneho. Lalayo ako sa kanya. Mag-ingat ka. Ikaw rin, mag-ingat ka. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Itataas mo ang kamay mo. Hindi ka makakabaril. Lugar ng krimen. Tumanggi ang suspect na sumuko. Pagsubok na umatake sa pulis. Gusto pang samantalahin ang kaguluhan para nakawin ang baril ng pulis. At saka, kung ikaw ay mapatay dahil sa pagtanggi sa pag-aresto, sino sa tingin mo ang magiging pinakamahirap na sitwasyon? Yung nagpalaya sa iyo ng walang pahintulot, na hindi pinansin ang lahat ng proseso, si Lindsay. Ginoong Lin. Lumuhod ka. Tingnan mo ang sarili mo. Zong Jiaming. Bawat isa ay nagsasalita tungkol sa iyo. Ang liwanag sa kanilang mga mata ay nakakasilaw. Ano ang sinasabi nila? Ang Hong Kong Police Force sa loob ng 50 taon. Pinakamahusay na pulis. Legend ng hinaharap na puwersa ng pulisya. Tingnan mo ang hitsura mo ngayon. Parang isang matandang aso na nawala ng tahanan. At ako, ang tunay na number 1. Ako ang pamantayan ng hinaharap na puwersa ng pulisya. At ikaw, ngayong gabi, para kang isang patay na aso. Ganap na mabulok dito. Gusto maging una. Ang ganda ng plano mo. Huwag na munang mangarap. Gusto maging una. Ang ganda ng plano mo. Huwag na munang mangarap. Huling aralin. Nais maging isang mabuting pulis. Laging ingatan ang sarili mong baril. Paalam. Turuan mo ako. Sino ka ba? Akala ko nasa Police Academy ako. Sir Zong. Ngayon, ako ang sundalo. Ikaw ang magnanakaw. Tumakbo ka. Bakit di ka tumatakbo? Kailangan kitang pasalamatan. Yung baril kanina, punong-puno ng iyong mga fingerprint. Ito ang dahilan kung bakit mapapatay kita ngayon. Mas puno na. Itong patay na daan. Ikaw ang pumili nito, di ba? Idol, labas ka na. Zong Jiaming, hindi ka ba ang astig? Sumakay ka. Magmaneho. Tama na.
Nasaktan ka. Bilisan mo. Bilisan mong pumunta sa ospital. Hindi pwede. Hindi pwedeng pumunta sa ospital. Ginoong Zong, may kailangan akong sabihin. Bilang isang pampublikong tao rin naman. Sa gitna ng kalagitnaan ng gabi, binuhat ka ng isang matipuno at gwapong lalaki na hindi mo kilala at sumugod sa emergency room. Sa mga balita bukas, mayroon ka ng isusulat. Sa ganitong oras, iniintindi mo pa ba ang mga bagay na ito? Tsismis, tao na katulad ko, nakasama ang malaking bituin. Sino ang maniniwala? Paano kung totoo? Ginoong Zong, ihatid mo ako pa uwi. Nandyan lang sa harap, hindi malayo. Matagal na akong nag-aakto ng mga eksena. Uuwi lang ako para ayusin ito. Sapat na iyon. Tara na. Nasaan ang gamot? Nasa puting aparador. Dito ka lang titira. Parang hindi bagay sa iyong pagiging malaking bituin. Hindi ito bagay na bagay. Katayuan. Hindi ito dapat sukatin sa pamamagitan ng vilya. Mas gusto kong tumulong sa mga kailangang tao. Masakit ba? Hindi masakit. Tiyagain mo. Mabilis lang yun. Tila lang tinamaan ng bala. Konting hiwa lang ang natamo. Walang malalang sugat. Mag-ingat sa pag-aalaga. Huwag hahayaang malagyan ng tubig. Mabilis din itong gagaling. Katatapos lang ni Police Officer Zong mag-aalaga. Napaka-maingat. May nakita ka bang mga bagay na hindi dapat makita? Wala. Ako. Pupunta muna ako para ibalik ang gamot. Bakit may manika na nakasuot ng wedding dress sa loob ng kabinet? Yung sinasabi mo, yun ay regalo para kay Baozu. Sobrang gusto niya yung brand na yun. Yung limited edition na do. Matagal na akong nagpa-reserve nito. Ilang buwan na ang nakalipas. Para gawing sorpresa sa kanyang kaarawan. Pero nung araw na yun, naabutan ako sa set. Hindi ko na nakuha. Ngayon, wala na ring pagkakataon para maipadala. Hindi. Kulog. Walang anuman. Kulog. Xiao Qian. Anong nangyari? Ginoo. May nangyaring masama kay Maggie. Nasa ospital siya. Xiao Qian. Anong sitwasyon? Nahatulan na ang kaso ng diborsyo ni Maggie. Hukom. Sinusuportahan ang prenuptial agreement ng kanyang ex-asawa at ang property separation trust. Umalis na walang dala. Ni isang sentimo ay wala siyang nakuha. Hayop, mga asong tao. Hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Ako, si Maiki, ay kasama mo ng 20 taon. Ang pinakamahusay na 2 dekada ng isang babae. Ano ka ba? Matapang mong harangan ang daan ko. Umalis ka na. Alam mo ba kung sino ako? Maggie. Kamusta ang kanyang kalagayan? May panganib ba sa buhay niya? Sinuri ng doktor. At may mga galos. Pero, pangunahing dito.
Parang nababaliw na. Nasaan siya? Alainan. Mag-G, naririnig mo ba ako? Kami ay mga pulis. Dito tayo sa ospital. Safe ka na ngayon. Huwag matakot. Mag-G, nakita mo ba ng malinaw? Sino ang salarin? Ang mukha niya. Ano ang hitsura niya? Alam kong naririnig mo ako. Ilang oras na ang nakalipas. Patay na siya. Bumalik siya. Bumalik siya. Bumalik na siya. Bumalik na siya. Huwag mo akong patayin. Siguradong sumpa ito. Kailangang mamatay ang lahat. Kailangang mamatay lahat. Kailangang mamatay lahat. Hindi na dapat ma-stress ang pasyente. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Kailangang mamatay ang lahat. Kailangang mamatay ang lahat. Ano ba talaga ang gamit ng kamerang ito? Para saan ba ito? 3 eksena lang ang mayroon. Patay na sina Ian Baozhu at Su Yuen. Nabaliw na rin si Mag-G. Ngayon, isa na lang ang natira. Hindi maganda. Itataas natin ang kaliwang paa. Bitawan mo ako. Ako to. Ako to. Kawani Zong. Huwag kang gagalaw. Huwag lumabas. Ako ang hahabol. Kawani Zong. Ang delikado niyan. Wala na akong oras. Huwag tumakbo. Tumigil ka. Halika na. Kayong mga amoy pawis na pulis, gusto kong pasabugin kayong lahat. Halika na. Ang saya nito. Bigyan mo. Ngayon ikaw na ang gaganap na magnanakaw. Ito. Saan ito galing? Maganda pakinggan. Kailan mo ito nakuha? Katatapos lang. Dumaan lang ako. Yubing. Kung hindi, anihin na lang.
Officer Zong, talagang nasa oras ka nga. Maglaro tayo ng isang laro. Hulaan mo kung sino ako. May 3 pagkakataon ka. Kung mali ka ng isang beses, nasa harap ako ni Gianli. Siya, gagawan ko siya ng hiwa sa kanyang magandang mukha. Ano sa tingin mo? Cheng Chen. Tama ka. Pero wala itong silbi. Dahil sa lahat ng mga patakaran ngayon, ako ang may kapangyarihan. Noong huli mong binuksan ang baril ko, hindi ako natuwa noon. Kaya maglalaro tayo ulit ngayon. Bubuksan mo ulit ang baril. Napakadali lang ng patakaran. Sino ang makakabuo ng baril ng mabilis? Siya ang panalo. Bakit mo pinatay si Yan Baozu? At Su Yuen? Ano ang sinasabi ng mga awit ng bata? Sigurado ka bang gusto mong pakinggan ang kwento ko? 2. Bakit? Natatakot ka? Takot ka? O baka hindi ka talaga matapang na manalo? Tapos na ang laro. Talagang mabilis ang baril ni Gong Sir. Anong silbi ng bilis? Kung mabilis siya, hindi sana namatay yung buntis. Hindi ba? Halika. Bumunot ka ng baril. Bumunot ka ng baril. Pumutok ng baril. Panalo ako. Ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Salamat sa pagdating at pagligtas sa akin. Walang anuman. Ako ay pulis, eh. Binabati kita. Magsisimula na namang bumalik sa pulisya. Pasensya na. Bakit ka nandito, matandang aso? Yung huling inumin mo, milk tea ng hustisya. Hindi ka pa ba nasiyahan? Bibigyan kita ng laxative. Pulis 4,570. Ikaw ay kasalukuyang pinaghihinalaan na lumabag sa paggamit ng armas ng pulisya. Mangyaring itigil mo na agad. Ilegal na paggamit ng armas ng pulisya. Natatakot ako. Para sa isang mamamatay tao tulad mo. Ano man ang gawin ko, ayos lang. Hindi ako naniniwala na sa pagkakataong ito may makakapagligtas sa iyo. Pulis 4,570. Tumigil ka na. Kayo lahat, tingnan ninyo. Bukas na tinatanggap ni Direktor Lin ang pagtatanggol sa mamamatay tao. Ito ang kahihiyan ng pulisya. Gusto kong magreklamo sa Chief Executive. Ipapahayag sa buong mundo. Opisyal 4,570. Kinasuhan ka ng pagtanggap ng suhol at paglabas ng lihim ng operasyon. Kailangan mong pumunta ngayon at ipaliwanag ito sa ICAC. Ano ang nangyari sa 3 milyon na nasa iyong account? 3 milyon. Itong pulis. Pakipaliwanag naman. Paano nangyari yung 300,000 nasa account? Pakipaliwanag nga. Ito ay paninirang puri. Magrereklamo ako. Pulis 4,570. Ikaw ay nasuspend na. Mangyaring ibigay mo agad ang lahat ng kagamitan at mga dokumento. Pumunta ka agad sa ICAS para mag-report. Opo.
Mga kaibigan, nais kong ipakita sa inyo. Hayaan mong bigyan kita ng isang ingranding pagpapakilala. Itong nagpasabog sa buong Hong Kong ng kaso ng serye ng pagpatay ni Yan Baozu. Mataas na opisyal ng pulis, Zhong Jiaming. 进来。 Siyentipiko Xiao Chayan. Tangxin. Mag-ulat sa hepe. Binabati kita sa iyong pagbabalik. Salamat. Maligayang pagdating sa inyo. Ginoo. Hindi ba't natapos na ang kasong ito? Ano ito? Si Cheng Chen ay hindi ang salarin. O kaya ganito ang sabihin natin. Paano naman mangyayari yan? Nasa bahay ako ni Xuyuan. Nakipaglaban ako sa salarin. Malakas ang salarin. At saka, at may dalang armas. May lumang pinsala sa kanang binti. Ano ang motibo ni Cheng Chen sa krimen? Ano ang tunay na kahulugan nito? Marami pang mga katanungan. Kung ganon, bakit ikaw, ginoong opisyal? Makinig ka sa akin. Ganito na ang kaso, isara na natin. Pero, marami pang mga duda. Hindi pa rin malinaw. Yung kantang pambata, sapat na. Yung kantang pambata, sapat na. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Kung hindi natin malulutas ang kaso ngayon. Noong una, nag-violate ako. Na pinayagan kitang makaalis. Mahuhukay ulit ito. Si Cheng Chen ay kailangang maging kriminal. At ikaw ay kailangang maging biktima ng panloloko. Para na rin sa akin. Sana lang ganito ang paraan. Para makabalik ka ng maayos sa pulisya. Nandito pa rin ang salarin na malaya. Maaaring may maharap pang masamang paratang sa iba. Ito ay utos. Senior Inspector Zhong Jiaming. Kaya wala na akong ibang pagpipilian. Kung hindi ako papayag, hindi ako makakabalik sa pulisya. Hindi na pwedeng gamitin ang kapangyarihan ng pulis. Ipagpatuloy ang investigasyon. Ginoo, yung taong tulad ni Lin. Ginoo, alam ng Lin Bureau na hindi ka dapat tanggalan. Pag-isipan ninyong mabuti kung patuloy kayong tutulong sa akin. Maapektuhan ang inyong hinaharap na pagkakataon sa promosyon. Commander, handa kaming sumama sa iyo. Ipagpatuloy ang investigasyon. Ginoo Zhong, may nadiskubre na. Tingnan mo agad, Fondasyon ni Xuyuan. Buwan-buwan may isang pondo na ipinapadala sa isang anonymous na account sa ibang bansa. Sa huli, lahat ay napupunta sa isang account na tinatawag na pagmamay-ari ni Cheng Chen. Si Cheng Chen ang tumatanggap ng pera. Wala siyang dahilan para patayin si Xuyuan. Mabilis ang oras. Pumunta ka sa lumang pantalan sa Silangang Distrito. Tangxin. Suriin ang warehouse sa North Point. Pupunta ako sa Saigon. Sa labas ng bayan doon. Sa dating lugar ng bahay ampunan. Pasensya na kayo. Mukhang abala ka nitong mga nakaraang araw. Hindi rin ako makakatulong ng malaki. Nilagyan kita ng sabaw. Kasama kayo niyan. Salamat, Ate Yubing. Ginoong Zhong. Talagang napakaswerte. Ang International Film Queen ay nagluto para sa iyo. Nagtatrabaho pa rin kayo sa kasong iyon.
Mayroon bang bagong natuklasan? Itong larawan. Mukhang medyo kakaiba. Pangunahing clue. Salamat sa sopas mo. Sa susunod, mas masaya na tayo. Kayo muna, magpatuloy kayo. Di na kita istorbo, magpatuloy na kayo. Umalis na ako. Salamat. Salamat. Paalam. Paalam. Anong ginagawa mo? Uminom ka ng sabaw. Bakit parang? Medyo kakaiba. Agad, uminom ka ng sabaw. Nakahanda ng umalis. Kamusta? Pasensya na sa lahat. Gusto ko sanang magtanong. Tungkol sa dating orphanage sa tabi. Mayroon ba kayong impormasyon tungkol dito noon? Wala akong alam. Hindi ko alam. Bata. Bakit mo tinatanong yan? Matagal na yon, luma na yon. May ilang palatandaan na nagtuturo dito. Alam mo ba ang tungkol dito? Noong panahon, mabait na bata ang direktor. Pangalan niya ay Ibiao. Honesto at mabait ang puso. Mahilig uminom ng konti. Anumang mabigat na trabaho o mababang uri ng trabaho. Handa siyang tumulong. Maraming nakolekta sa bakuran. Mga batang walang ama at ina. Naglalaro. Naglalaro. Tio Biao. Tio Biao. Gusto ko rin. Wala. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang daming candy, ang daming candy. Gusto ko rin. Siguro mga 16 o 17 na taon na. Isang malaking sunog. Ang sunog ay sobrang nakakatakot talaga. Si Abiao, para mailigtas ang anak. Pumasok siya. Sabi nila, nasunog siya sa loob. Sino ba ang nagsabi niya ng malinaw? Walang nangyayari dito. Naglaho na rin ang mga bata. Bato ng libingan sa bakuran. Isang kawawang batang babae, na tinatawag na Xia Omai, na hindi nakaligtas sa sunog. Sayang talaga. Napaka-cute na batang babae. Palaging nakangiti sa mga tao. May mga tao talagang dumating para sa kanya. Itong 2 tao, nakita mo na ba? Hindi ko pa nakita. Salamat. Ang lakad niya. 17%, 41%, 52%. Huwag kang gumalaw. Kaibigan, tungkol sa orphanage ng mga anghel, mga tala ng sunog, wala na bang ibang impormasyon? Halimbawa, detalyadong talaan ng mga tauhan. At, ulat sa investigasyon ng sanhi ng sunog. Ginoong Zong, nagbasa ka na ng buong hapon. Hindi ka pa ba na-satisfied? Yung malaking apoy, sunugin ang lahat hanggang abo. Pasensya na, mag-aalis na kami. Per, tulungan mo naman. Isipin mo kung meron ba. Pakiusap, Ginoong Zong. May malaking pamilya ako sa bahay. Naghihintay pa akong umuwi para magluto. Hindi kami katulad ni Ginoong Zong.
Mayroong Lin Biru. May mga pag-aalaga at pag-aalala. At mga sikat na tao. Nagmamalasakit na nagdadala ng pagkain. Nagluluto ng sabaw. Ayos lang na nakahiga at kumain. Opisyal na si Zong. Malapit na tayong magtapos ng trabaho. Tara na, tara na. Humiga habang kumakain. Isang tao na itinuring. Napatay na ng mahigit 10 taon. Walang legal na pagkakakilanlan. Paano siya nabuhay sa mga taong ito? Maliban kung siya ay may matatag na pinagkukunan ng kita. May nag-aalaga sa kanya. 729,920.0012 oras 30 minuto 729,920.00 daan ng donasyon kumpirmahin kanselahin. Ginoo, nahanap na. Ang Angel Orphanage na ito ay nasa listahan ng International na Charity Foundation. Ang estado ay nagpapakita na ang Star Wish Home Welfare Institute ay hindi aktibo, ang Xingxin Welfare Institute ay aktibo. Tingnan, kumpirmahin ang transfer, kanselahin. Na ito ay aktibo. Ang mga tala ng pondo ay nagpapakita. Tiyak na halaga. Mga channel ng donasyon ng pundasyon. Ipinapasok sa trust account. Ano ang halaga at pinagmulan? Taunang alokasyon. Tiyaking pondo. Tinatayang. 80,000 yuan. Pinagmulan. Ito para sa iyo. Para sa akin. Huwag mo akong saktan. Hindi kita sasaktan. Bibigay ako ng pagkain sa iyo. Masarap. Ang sarap kumain. Umupo ka na. Ang pangalan ko ay Magi. Maganda. Maraming tao ang naghahabol sa akin. Maghanap ka ng mayamang asawa para sa akin. Magbibigay ako sa iyo ng maraming pera. Magji, alam mo ba kung ano ito? Sumpa. Ganito na siya. Patawarin mo na siya. Pumunta ka sa bahay ko at magpahinga. Hindi maganda ang amoy. Sa wakas, kilala ko rin siya. Hindi ko naman maaring manood lang. Hayaan mong mamatay siya sa gutom. Nakatulong din siya sa akin. Ako ay isang taong nagpapasalamat at nagbibigay ng gantimpala. Noong huli mong iniligtas ako, hindi ko pa rin napapasalamatan ka. Tama, Pulis Zong. Tingnan mo nga ako. Yung sugat ko sa likod.
Huwag ganyan. Magsuot ka na ng damit. Officer Zong, sa tingin mo ba ganyan ako? Napakababaw. Wala ka talagang pagtingin sa akin. 不是的，不是的，是我配不上你。 Ako ang hindi karapat-dapat sa iyo. Ikaw ay isang malaking bituin. Napakalawak ng hinaharap. At ako ay isang mahirap at matandang nabigong pulis. Hindi ko pinapayagan na sabihin mo ang ganyan tungkol sa sarili mo. Sa aking paningin, ikaw ang pinakamatuwid, pinakamahabagin at pinakamatapang na tao. Karapat-dapat ka sa mundong ito. Ang pinakamagandang bagay. Kakagising ko lang. May isa pa akong mahalagang dokumento. Naghihintay sa pulisya para ayusin. Uwi na ako. Babalik ako sa'yo. Hello. Mas mainam na mag-ingat ka na lang. Kung magpapakasipag ka pa rin gumawa ng masama, ako ang bahala. Ipaparamdam ko sa'yo na mas hihirapan kang mabuhay kaysa mamatay. Ang malinaw na nakumpirma ngayon ay, hindi lang kilala ang larawan ng anghel na ito. Kilala rin ito sa orphanage ng mga anghel. Malalim ang ugnayan nila. Ngunit si Maggie ngayon, mga walang tirahan. Ngunit ang pondo para sa ampunan ay buwan-buwan na dumarating mula sa misteryosong account ni Maggie. Hindi maliit. Ibig sabihin nito, yung nagbibigay sa ampunan, ang donasyon na Maggie, hindi talaga si Maggie. Ang tunay na Maggie, nakatago pa rin sa dilim, nagmamanipula ng lahat ng ito. Sa pinagmulan ng lahat ng clues, at sa punto ng pagtitipon, nandun lahat sila, nakaraan ni Maggie, misteryosong tagapagpondo, at ang angel na buttons, at ang kantang pambata na ito. Bumalik tayo muli. Kailangan nating ilabas ang katotohanan sa pagkakataong ito. Mingzi. Tumigil ka. Kayo ngayon. Agad-agad. Huminto kayo. Walang papasok. Kayong dalawa, lumabas muna. Zong Jiaming, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Tapos na ang kasong ito. Kung patuloy ka pang mag-imbestiga, gusto mo bang ipahamak tayong dalawa? Sinabi ko na rin sa'yo ng ilang beses. Hanggang hindi nahuli ang salarin. Nasa panganib ang mga walang sala. Inosenteng tao. Maganda ang sinasabi. Paulit-ulit ka na lang. Hindi ba't para lang kay Xia Yubing? Puno ng chismis ang paligid. Karapat-dapat ba siya sa'yo? Okay. Ako. Ginoo Lin. Sana ganito na lang. Huwag mo nang sabihin pa. Simula nang ikaw ay naalis sa serbisyo. Ibigay ang kasunduan sa diborsyo. Natatakot na maapektuhan ko ang iyong karera. Sa pagitan natin, tanging relasyon ng mga katrabaho na lang ang natira. Director Lin, kahit anong mangyari, tiyak na susuriin ko ito ng mabuti.
Espiritu. Wala. Libingan. Sino? Petsa, Marso 27, 2001, Gabi ng Naiwang. Apelyido Kasarian, babae petsa ng kapanganakan, Marso 27, 2001 edad sa pagpasok, 4 na taon lugar ng kapanganakan, lungsod ng Jayang. Kasarian, babae petsa ng kapanganakan, Marso 27, 2001 na itagong sa harap ng ampunan noong gabi ng 14 na, edad sa pagpasok, 4 na taon nakatagpo ng Yan Baozhu sa lungsod ng Jayang. Napaka-eksakto lamang sa paunang pagsusuri. Yan Baozhu. Noong siya ay bata pa. Dito. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Itataas ang 2 kamay. Ginoong Zong, ang bilis mong tumakbo ah. Gusto mo ba ang file na ito? Ito lang ang ibibigay ko sa'yo. Unang malaking regalo. Mag-aral ng mabuti. Marami pang mga regalo ang darating para sa'yo. Hoy! Hoy! Mahina ang resistensya, madalas mahawa sa karaniwang sakit ng mga bata. Nakarecover mula sa bronchitis matapos magamot. Sa mga susunod na regular na check-up, lumalabas na may takot at pagtanggi, may mga palatandaan ng post-traumatic stress disorder. Ang mga tala ng paglaki ay nagpapakita na, dahil sa pagiging tahimik, halos hindi sumasali sa talakayan sa klase at mga group activity. Ang kanyang ulat. Tala ng kalusugan, sa simula ng pagpasok sa ospital, si Gulin ay nagkaroon ng acute bronchitis, pagkatapos ng paggamot ay nakabawi at regular na sinusuri sa susunod. Yan Baozhu. Yan Baozhu. Talagang lumaki dito. Ang antas 6 na iyon. 6 na pasa. 6 na pasa. Ang tagapagsalita ng buhay, si Chen Shutu, ay nagkwento tungkol kay Yan Baozhu. Ano ang kanyang naranasan? Malinis na petsa ng kapanganakan at kalagayang pangkalusugan. Ano ang kanyang naranasan? Ang maliit na palatandaan ng petsa ng kapanganakan, kalagayang pangkalusugan, pagsusuri ng katawan, taas 75. Ang maliit na palatandaan ng petsa ng kapanganakan, kalagayang pangkalusugan.
Nakasulat ang petsa ng kapanganakan sa lumang piraso ng papel, habang nililinis ng janitor, ang maliit na palatandaan ng petsa ng kapanganakan, kalagayang pangkalusugan, pagsusuri ng katawan, taas 75. Isang lumang papel na may nakasulat na petsa ng kapanganakan, 6 ay isinilang noong 2006, isang janitor, may petsa ng kapanganakan na maliit na kahoy, kalusugan. Mga tauhan sa duty. Sino ang nagtanggal nito? Petsa ng kapanganakan. Tiyak na may mahalagang pahiwatig. Yubing. 你在吗？于冰，醒了。 Gising na. Ginoong Zong. Ngayon, makausap na tayo ng maayos. Ginoong Zong. Ngayon, makausap na tayo ng maayos. Si Xuyuan ang pinatay mo. At si Magi, yung baliw na babae. Ako rin ang gumawa noon. At si Yan Baozhu. Ikaw rin ang humigpit sa kanya. Kayo, hindi ba't nag-usap na kayo? Pahayag ng balita. At nakaharap sa mga kamera ng buong Hong Kong. Ipinaliwanag na nasolusyonan na ba ang kasong ito? Yung pinatay mo mismo, na pulis na itim, Cheng Chen. Hindi ba siya yung itinuring ninyong? Siya ba ang pumatay kay Yan Baozhu? Hindi magkakilala sina Cheng Chen at Yan Baozhu. Wala siyang motibo. Ako, sa mundong ito na parang impyerno. Ikaw, Zong Jiaming. Pinatay mo siya. Namatay na siya. Napaka-strikto ng background check ng pulis. Kung talagang siya ang ama niya. Sa records, hindi pwedeng walang record. Tanggapin mo na ang walang kwentang record mo. Sa archive. Yung patay na nasunog sa apoy. Paano magkakaroon ng tala? Isang patay na tao na na-deactivate ang pagkatao. Ito ang pinakamainam na takip. Isang ulila. Mula pagkabata ay naghangad na maging pulis. Napaka-inspirasyonal. Sana ako ang may kasalanan. Ngunit ngayon, ano man ang sabihin, huli na. Nangangahas kang pumatay ng pulis. Ako, stage 4 ng pancreatic cancer. 3 buwan na lang ang buhay ko. Ano bang ikatatakot ko? Nagbigay na ng paghihiganti ang tatay mo. Akala mo ba mananatili ako sa isang lugar? Nadapa ka na ba 2 beses?
Sir Zong, nagising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Doktor, nasaan si Chen Biao? Kamusta si Chen Biao? Hindi maganda ang kalagayan niya. Malubhang nasugatan ang likod ng ulo niya. Nasa malalim na koma siya ngayon. Sa simpleng salita, parang gulang na tao. Maaari bang magising siya? Nasa kamay na ng tadhana yan. Gumising ka na. Masakit pa ba? Yubing, ilan pang mga bagay ang itinatago mo sa akin? Alam ko na hindi ko na maitatago ito sa iyo. Sa totoo lang, kami ay mga bata mula sa amang bituin na lumabas matapos ang malaking sunog. Kami ay nahati-hati sa iba't ibang bahay ampunan. Hindi ko kailanman nagawang sabihin ito sa iyo. Natatakot akong isipin mo na ulila ako. Kaya hindi ako karapat-dapat sa iyo. Pupunta ako doon. Ang pinakamabuting kaibigan, si Xia Omai. Maglilinis ng puntod. Huwag na nating pag-usapan yan. Uminom ka muna ng sabaw para makabawi. Matagal ko nang pinakuluan to. Itong sugat. Anong nangyari? Ito ay noong araw na sinubukan kitang iligtas. Masyadong mabigat ang fire extinguisher. Hinila ko ng buong lakas. May nakataas na bakal sa likod ko. Kaya naputol ito. Yubing, salamat sa'yo. 送你的，一点小心意。Jiaming, ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Dahil sa'yo, nararamdaman ko ang lasa ng tahanan. Tunay na tahanan. Ngayon, agad akong mamamatay sa iyong mga bisig. Gusto ko rin. Sino ang nagsugo sa'yo dito? Sabihin mo na. Bitawan mo si Miss Xia. May ibibigay ako sa'yo. Sa harap, diretso lang. Medyo mahirap ang sitwasyon ko, per. Kasama si Superstar Xia. Gumawa ng maliit na negosyo. Ano sa tingin mo? Sapat ba ang epekto? Bumili ng mga negatibo at lahat ng mga larawan. Para sa isang pandaigdigang bituin tulad mo. Kulang na kulang lang ito. Lahat ay masaya. Ito ay pananakot mo. Pwede kitang i-report sa pulis. Ang boyfriend ko ay isang senior inspector. Sige, a-report mo lang. Habang nagre-report ka, ako naman ay agad na ibebenta ang mga yaman na ito. Sa pinakatsismoso at kilalang magazine sa Hong Kong. Naisip ko na ang headline para sa pagkuha ng puso ng Best Actress. Labanan sa loob ng pulisya. Senior Inspector Zong Jiaming. Pumatay ng karibal. Ayan, Gil. Siya, matalino kang tao. Sa loob ng 3 araw. Huwag magpanggap, kung hindi ikaw ang magpapasala. Tatlong araw. 300 milyon.
Paano ko kaya aabutin ang ganong kalaking halaga? Kodigo ng katunayan. Kodigo ng kumpirmasyon. Yubing. Ngayon, lahat sila ay natawa sa akin. Mula sa kwento ng pulis, naging Cinderella na. Hindi ka ba komportable? Wala namang hindi komportable. May mga bagay lang na naantala. Gutom ka na ba? Pupunta ako para magluto para sa'yo. Ang late na, abala ka pa rin. Ang mga tauhan sa bagong palabas. Masyadong komplikado. Medyo nahihirapan akong maunawaan. Gusto kong pag-isipan pa ito. Ginoo, nawawala si Chen Biao. Parang ginamit ang maliit na bakal na lagari o isang makapangyarihang saw na pinutol ng brutal. Malupit ang paraan. Napakalakas ng puwersa. May mga bakas ba ng laban sa lugar? Walang malinaw na senyales ng laban. Buo ang bintana ng silid. Walang pinsala ang kandado ng pinto. Naka-record sa nurse station. Nandyan pa si Chen Biao. Parang bigla na lang siyang nawala. Tulad ng walang dahilan. Sir Zong. Saan kaya pupunta si Chen Biao? Labas ka na. Nandito na ang mga dala ko. Talagang maaasahan si Genvi. Siya sa oras. Hey, nandito na ang pera. Ibigay mo sa akin ang mga larawan at film. Kailangan kong kumpirmahin muna. Nandito lahat. Magbabayad tayo habang tinatanggap ang produkto. Huwag mag-alala. Pinakamahusay akong tao sa pangako. Buwisit na babae. Naglalakas loob kang lokohin ako. Ibalik mo ang pelikula. Mga parking space sa Human Defense Area 10100. Defense Area O. Commander. Paunang pagtatasa. Ang sanhi ng kamatayan ay mekanikal na paghinga. Sa lieg, dumaan sa matinding panlabas na puwersa. Dahil dito, nabasag ang buto ng lalamunan. Oras ng kamatayan. Tinatayang. Noong alas 10 kagabi. Hanggang alas 2 ng madaling araw. Mga hikaw ni Yubing. Paano ito nandito? Hindi ba't ang susunod na target ni Chen Biao ay... Yubing. Yubing.
Jiaming. Salamat sa iyong pag-aalaga sa panahong ito. Ngayon ay dumating na rin. Panahon na para magpaalam. Ako ay isang taong malas. Ang mga tao sa paligid ko, lahat ay nakararanas ng kapahamakan. Kaya, pinili kong samantalahin ang aking kabataan. Maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Kalilimutan mo na ako. Huwag mo na ring subukang hanapin ako. Magsimula ka muli sa iyong buhay. Bakit nga ba? Ang late na. Baka si Yubing. 他回来了。Si Yubing. Zhong Jiaming. Ginawa mo ang sarili mong ganito. Hindi tao, hindi multo. Talagang pinakita mo sa akin ang isang bagong pananaw. Zhong Jiaming. Sige na. Wala na akong interes. Tinitingnan ka habang nagpe-perform ka dito, Don Juan. Makinig ka mabuti sa akin. May isang bakanteng posisyon ng gobernador. Inirekomenda ko na at ito na ang huling pagkakataon mo. Sunggaban mo ito. Huling pagkakataon. Ang ganda ng pagkakagawa. Ito ay isang kaso ng iligal na droga na smuggling. Tama ang impormasyon. Gawin mo itong maganda. Ipagpatuloy mo ito. Ito ang magiging hakbang mo sa promosyon. Folder. Huwag na akong bigyan ng disappointment muli. Dr. Chen, pakipakiusap, gawin mo agad. Suriin ang mga sangkap at pharmacological na katangian. Esan. Ginoo. Huwag nang hintayin ang detalyadong ulat. Tingnan ang anyo ng kristal at ang paunang reaksyon. Maaari nang matiyak. Ito ay fentanyl, isang sintetikong opioid. Ang bisa nito ay katulad ng morpina. 8 hanggang 100 beses. Napakalakas ng epekto sa sakit. Maaari nitong gawing panandalian ang mga pasyenteng may cancer na malayo sa sakit. Ngunit nakakatakot dahil sa pagka-adik. Mataas ang rate ng kamatayan dahil sa abuso. Mura ang presyo. Nasa ilalim ng lupa ang kalamangan. Mabilis na pamalit sa tradisyonal na droga. Lubhang mapanganib. Pulis, huwag kang gagalaw. Huwag kang gumalaw. Guro, puno ng mga tapos na produkto ang bag. Napakaraming bilang.
Trigo, hintayin mo ako. Tapusin mo muna ang mga ginagawa mo. Darating ako para makasama ka. Nandito ka na. Naghihintay ako sa iyo. Bigyan mo ako ng paliwanag. Gusto mo bang malaman? Kung ganoon, ikukwento ko sa iyo ang isang kwento. Tungkol sa pagtataksil. At kasinungalingan. At mayroon ding kwento ng pagkawasak. Noong unang panahon, dito sa maliit na bayan na ito, may isang pares ng mga batang nagmamahalan. Mahirap ang batang lalaki. Ngunit puno siya ng sigla at tapat na puso. Maganda ang batang babae. Ngunit nagnanais ng kasikatan ng mundo sa labas. Nagsisikap na baguhin ang kanyang maruming pinagmulan. Akala ng batang lalaki basta't siya'y magsikap. Maibibigay niya ang lahat ng nais ng batang babae. Ngunit sa mata ng batang babae, ang kanyang mga taos puso ay walang halaga sa kumikislap na kayamanan at kapangyarihan. Kaya, noong gabing umuulan na iyon, ang batang babae na si Maggie ay iniwan ang batang lalaki na nagmamahal sa kanya at ang bayan na nag-alaga sa kanya na hindi lumingon. Sumakay siya sa isang luxury car na patungo sa malaking lungsod. Akala niya iyon na ang hagdang bato patungo sa langit. Pumunta si Maggie sa malaking lungsod at talagang mabilis niyang nakuha ang kanyang nais. Ang kanyang pinapangarap na mayamang asawa ay makakapagpabago sa kanya ng lubusan. Matanggal ang amoy ng putik. Lalaki na umaakyat sa yaman sa ulap. Sayang naman, ang tadhana ay mahilig magbiro. Sa akala niya na magiging tao siya sa itaas. Natuklasan niyang siya ay buntis. Ang batang ito, maging pinakamalaking hadlang niya patungo sa ulap, sa kanyang daan. Isang mansa na hindi dapat lumitaw, sa kanyang perpektong tala ng pagiging mayaman. Paano niya maaring hayaan na ang batang iyon sirain ang kanyang maingat na hinabing pangarap? Bata, kaya't siya ay lihim na isinilang ang batang iyon. Babae siya. Kasing ganda niya. Ngunit nakatakdang hindi makita ang liwanag. Pinangalanan niya ang batang iyon na maliit na trigo. Kamangha-mangha, siya ay tunay na anak ni Maiki. Huwag mag-alala. Pakinggan mo akong ipagpatuloy. Itinuring niya ang batang iyon na parang isang maruming bagay na hindi dapat makita, na itinago sa madilim na sulok malayo sa mayayamang pamilya. Gamit ang kanyang bagong nakuha na kayamanan at impluensya, maingat niyang tinahian ng isang ang kasinungalingan ng kabalintunaan. Niloloko niya ang kanyang mayamang asawa. Nagtayo siya sa kanyang hometown ng isang paraisong ospital ng mga ulila. Ang ganda ng panlabas na panggagaya. Nakatutulong siyang itago ang kanyang mapait na nakaraan. At nakakuha pa siya ng magandang reputasyon. Inimbitahan niya ang mga namamahala, ang direktor ng bahay ampunan. Siya yung iniwan niya sa ulan ng gabi sa bayan. Ang umiibig na batang lalaki na si Chen Biao. Bumaba ka. Pumasok ka na. Ang ganda ng batang babae na ito.
Huwag nang umiyak. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo? Ang lugar na to, ano ba ang dapat ikatakot? Nakakasakal na sa loob. Alam ko, may isang maliit na sapa sa likod ng bundok. Sobrang saya nito. May mga paru-paro. May maliit na sapa. At isang malaking damuhan ng mga ligaw na presa. Para sa'yo. Salamat sa pagbibigay mo ng bulaklak. Ang sarap nito. Sa tingin ko, maganda rin ang mga damit mo. Sa tingin ko, ikaw ang mas maganda. Para kang hangin kapag tumakbo ka. Kung saan mo gustong pumunta, dun ka pumunta. Ako. Gusto ko rin maging katulad mo. Gusto mo bang maglaro tayo ng isang laro? Isang laro ng pagpapalit ng pagkatao. Pagpapalit ng pagkatao. Pagpapalit ng pagkatao. Pagpapalit ng pagkatao. Ibig sabihin, isuot ko ang damit mo. Isuot mo ang mga damit ko. Mula ngayon, ikaw na si Xia Yubing. Tinuturing ko na lang na si Xia Umay. Alainan. Totoo ba ang sinasabi mo? 那孩子不是小麦。 Panaginip. Panaginip. Hindi ako. Hindi ako hayop. Sa pagsusuri bago pumasok sa ospital. Direct Chen. Nang makita niya ang long life lock na suot sa lig ni Xia Umay. Yun ang ipinangako niya kay Maki bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Kaya't inisip niya na si Xia Umay na mailok ay parang kanyang tunay na anak na babae. Kaya't binibigay niya ang espesyal na pag-aalaga sa kanya. At mas lalo pa siyang naging maalaga. At mas naging malapit sa kanya. Bigyan siya ng magagandang manika. Bigyan siya ng masasarap na candy. Nais niyang ipakita ang pagmamahal at pagsisisi kay Magi. Sa pamamagitan ni Xia Umay. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang baluktot na kabutihan ay nagpapaintindi sa ibang mga bata na siya ay may pinapaboran. Minsan, parang makamandag na ahas. Sa kanilang kalooban, nagiging baliw. Ibigay mo sa akin. Salamat. Ibigay mo sa akin ang manika para makapaglaro. Hindi. Huwag. Kung ibibigay mo, ibigay mo na. Bakit ka pa nag-iisip? Ang ganda-ganda nitong bagay. Bakit kayo, nang aagaw ng gamit ng iba, ibabalik mo yung laruan sa kanya? Kung hindi, sasabihin ko sa direktor. Ano ka ba? Pero dahil gusto ka ng direktor, dito ka lang nanggugulo ng ganito. Ikaw na ang mali. Yung amoy na guard, nangahas pang saktan kami. Yung lakas ng loob niya, hindi ko matanggap. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Dapat natin siyang parusahan ng maayos. Para malaman niya, hindi rin kami madaling pasukin. Ako, alam ko, yung tambak ng basura sa likod ng veterinary clinic. Doon madalas may mga expired na gamot na itinatapon nila. Si Yan Baozhu at Su Yuen, nakakuha ng isang bote ng expired na gamot na itinapon ng veterinary clinic. Dahan-dahang siyang iniksyon sa iyong baso. Bumalik na ako. Magji, umalis ka na. Bitawan mo ako. Hindi ako si Magji. Ako si Xia Umay. Bitawan mo ako.
Ako si Mais. Hindi na kita palalayain. Hindi na kita palalayain pa. Noong gabing iyon, ito ang pinakamadilim na gabi sa buhay ko, na naranasan ko. Nandito lang ako sa labas ng pinto. Pero wala akong magawa. Ako ang pumatay kay Xiaomai. Pagkatapos tawagin sa silid, kapag lumabas na, palagi siyang may dala na bagong laruan o isang pakete ng mamahaling candy. Yung mga bagay na iyon, parang kayo, pagkatapos ng maruming transaksyon. Ang gantimpala, palagi niyang itinatapon na parang basura. Itinatapon niya sa akin ang mga bagay. Itong manika ay ang paboritong-paborito ni Xiaomai noon. Sobrang linis niya. Ang ganda-ganda niya. Tingnan niyo kung sino ito. Ang anak ng aming marangal na direktor. Bakit nakatago dito? Tingnan niyo ang itsura niya. Anong akala niya sa sarili? Hindi naman kundi umaasa lang sa pagpliya sa direktor. Palitan ang mga laruan. Anong nangyari? Magsalita ka. Masamang bagay. Kung may lakas ka, magreklamo ka ulit. Tingnan mo ang matandang demonyo. Maaari ka pa bang protektahan? Nangangahas ka pang maging masungit sa amin. Tara, labas tayo at makipag-usap. Tara na. Tara, tara. Sumunod ka sa akin. Dadaling kita sa isang lugar. Doon walang mang-aapi. Walang sakit doon. Doon lang merong tunay na kaibigan magpakailan paman. At asul na langit at puting ulap. Dito ka lang maghintay sa akin. Huwag ka nang pumunta kahit saan. Puting buhangin. Lakas ng boses. Bola ng asukal. Nagsusuka ng namatay. Pang-akit na bakal. Bumubunot ng puso. Matandang uwak. Sumisip-sip ng mata. Simula noon, nangangako ako. Lahat ng nakasakit kay Xiaomai dapat mamatay. Dapat silang magbayad ng presyo. Dugo ang utang. Dapat itong bayaran ng dugo. At pagkatapos, paano mo nahanap si Chen Biao? Gawin mo siyang kasangkapan sa iyong paghihiganti. Nang lumaki ako, ang unang kita ko ay bumalik dito para sa pagbuo ng libingan at monumento para kay Xiaomai.
Hindi ko maaring hayaan na siya'y mamatay. Na walang kahit isang tahimik na lugar. Pagkatapos ay nakilala ko siya dito. Hindi tao, hindi multo. Sinabi ko sa kanya, sino ang pumatay kay Xiaomai? At tinanong siya kung gusto niyang maghiganti. Higanti. Libingan. Sino ang pumatay kay Xiaomai? Si Yan Baozhu. Si Xu Yuen. Sila ang mga nangbuli na nagpilit kay Xiaomai sa suliranin. Yung malaking apoy ay si Xiaomai ang nagpasimula. Para makalabas sa impyerno. Makalabas sa mga pagdurusa mong dala. Kaya, tutulungan mo ba o hindi? Nasaan sila? Sabihin mo sa akin kung nasaan sila. Gusto kong durugin sila. Bumawi para kay Xiaomai. Kaya't ginamit ko ang okasyon ng salu-salo. Dinala ko si Chen Biao sa loob. Xiaomai, matagal ka nang hinihintay dito. Yung kisi sa pintuan. Bakit hindi nito na-capture lahat? Kasi talaga naman yun ang inilagay ko. Nasa kamay ko palagi ang remote. Basta masigurong makuha nito. Para sa inyo, mga pulis, sapat na ang kwento na makikita ninyo. At si Cheng Chen, nasaan? Hindi ba siya anak ni Chen Biao? Pero hindi siya tunay na anak. Siya ay anak ng kapatid ko. Matapos mamatay ang kapatid ko. Itinuring ko siyang tunay kong anak at pinalaki. Si Cheng Cheng ay isa ring tao ko. Noong gabing iyon, kailangan mong pumunta sa bahay ni Xu Yuen. Walang makuhang taxi. Naalala mo ba? At ang pagkakataon nating iyon. Hindi ito nagkataon. Naghintay ako sa harap ng bahay mo. Sadyang naghintay. Xu Yuen. Officer Zong, saan ka na? Takot na takot ako. Halika na, bilis. Kagawad Zong. Hello. Kaya siya nandito ng tama. Para makuha ka sa mismong lugar. Nahuli ka nang hindi mo namamalayan. Isa siyang pulis. Handang mamatay para sa'yo. Isa siyang pulis. Handang mamatay para sa'yo. Cheng Cheng. Tinutulungan niya ako. Matapos mamatay si Yan Baozhu. Nahulaan na niya na ako ang may gawa nito. Nakaluhod akong humingi sa kanya. Pinigilan niya ang sarili niyang sabihin ang tungkol dito. At pagkatapos ay natagpuan ko siya. Sinabi ko sa kanya na gusto kong maghiganti. At kailangan niyang makipagtulungan sa akin. Siyempre, binigyan ko siya ng maraming pera. At nangako ako pagkatapos ng tagumpay. Maging kanyang kasintahan. Kaya palagi mong niloloko ako. Siyempre, hindi. Sir Chang, kung wala ka, mas simple sana ang aking paghihiganti. Mas madali ang lahat. Ang aking perpektong plano, dahil nakilala kita, ang taong nakatakdang para sa akin. Huwag ganyan. Isuot mo ng maayos ang damit. Huwag ganyan. Isuot mo ng maayos ang damit. Yun na nga ang gabi. Sobrang init ng iyong yakap. Yung init ay nagpasaya sa akin.
Isang taong nabubuhay sa galit. Sa unang pagkakataon, nais kong mag-iwan ng kahit ano. Dahil dito, nagkaroon ako ng pagnanais. Kaya nang sinubukan ni Chen Biao na patayin siya, ako ay naging mahina ang puso. Sir Zong, ito ang unang sorpresa na ibinigay mo sa akin. Tingnan mong mabuti ang aking mukha. Ako si Xiao Mai. Nandito ako para maghiganti. At ang pangalawang aksidente ay mas nakamamatay. Minamaliit ko si Cheng Chen. Sa iyong inggit, para siyang isang makamandag na ahas. Palaging gustong patayin ka. Ito ay banta sa aking plano. Mas banta ito sa iyo. Kaya pinalitan ko ang kanyang bala. Tinitiyak na kahit manalo siya sa laban, ang ibabato niya sa iyo ay blanko. Sa ganitong paraan, mawawala ang ahas na ito. At malilinis ang aking pangalan. Mawawaksi ang huli mong pagdududa sa akin. Sa aking puso. Ginoong Zong, ang dalawang pagkakamaling ito ay nagmula sa hindi nararapat na pagnanasa na ibinigay mo sa akin. Ito ang nag-iisang bahagi ng aking perpektong plano sa paghihiganti. Ito rin ay isang nakamamatay na pagbabago. Nagpasiklab ng galit sa kanyang puso. Nahulaan niyang ginagamit ko siya. Hindi tuwirang pinatay si Cheng Chen. Galit siya sa akin. Dahil ikaw ang pumutok at pumatay sa kanya. Dahil ikaw ang pumutok at pumatay sa kanya. Kaya sinadya niyang dalhin ka sa ampunan. Nakita mo ang mga dokumento. Gusto niyang gamitin ang iba para pumatay. Para pagdudahan mo ako. At magpatayan sila sa isa't isa. Sayang, hindi ka nahulog sa bitag. Kaya kailangan niyang kumilos ng mag-isa. Tungkol sa mga susunod na pangyayari. Alam mo na lahat iyon. Saan na yung paparazzi? Yun ay abala na hindi kasama sa plano. Mga litrato na magkasama. At ginamit ito para bantaan ako. Kaya't kailangan kong muling makipag-ugnayan kay Chen Biao. Upang maibsan ang sakit ng kanyang kanser. Para tulungan akong alisin yung maingay na paparazzi. Huwag mo akong gawing biro. Ibalik mo ang pelikula. Ginoong Zong, naiintindihan mo na ba ngayon? Ako si Xiao Mai. At dito ay nakabaon ang dati kong sarili. Ang dati kong inosenteng sarili. Ay ang dati kong ako. Ang dati kong inosente at walang malay. Sa daan ng mga patay, may kasama rin. May kasama rin. Pangarap. Siyempre sila ang aking mga magulang. Lahat ay natapos na. Bumalik ka na sa akin. Surrender ka na. Jiaming, ito na ang huling pagkain mo. Salamat, Jiaming. Ikaw ang nagpasok sa akin sa unang pagkakataon. Ng amoy ng bahay. Tunay na bahay. Kahit mamatay ka agad sa aking mga braso. Ayos lang ako. Huwag mong sabihin yan. May panahon pa tayo. Wala nang panahon. Bakit?
Dahil may huling tao pa na hindi pa napaparusahan. Sino iyan? Ako lang. Yubing. Yubing. Ngayon. Nabayaran na lahat. Utang ko sa'yo. Sa susunod na buhay na lang ako makakabayad. Tsai Qianji.